Dahil nga po first day of school ng aking mga anak mga kananay, maaga nga po pala ako gumising dyan. Dahil nga unang araw ng pasukan nila ay magluluto naman po ako ng kanilang mga breakfast. At pancake nga po pala ang aking lulutuin ngayong umaga. Dahil nga kagabi mga kananay ay tinanong ko na sila kung anong gusto nilang breakfast. Kaya ang sabi nila ay pancake, so pancake na nga po ang aking niluto. At ayan na nga, piniprepare ko na nga po pala ang aking kawali. Ginising ko na nga rin po pala ang aking mga anak at ayan na nga, gising na sila. Sa mga oras na yan mga kananay ay 5:45 na ng umaga. Dahil nga po unang araw ng kanilang pasukan ay talagang excited na silang pumasok. At maaga na rin silang gumising. At ayan na nga, nakaluto na nga po pala ako ng pancake. Syempre hindi naman po mawawala ang chocolate syrup ng pancake natin. Para naman mas masarap ang kanilang breakfast today. At ito na naman ako habang nag-i-edit ng mga video ko ay sobrang nagugutom na naman talaga ako. Habang nag-i-edit at nagbo-voice over ako ay talagang ginugutom ko ang aking sarili. Ito na nga po pala ang pancake. Sobrang yummy at napaka-creamy yung chocolate syrup. Pinakain ko na nga po ang aking mga anak sa mga oras na yan. At syempre habang niluluto ko kanina yung pancake ay naligo na rin sila. Habang kumakain nga sila dyan mga kananay sa mga oras na yan, ako naman ay nagmamaylo. Talagang ayaw na ang sikmura ko sa kape. Kaya Milo na lang minsan ang aking inu-inom. Minsan nga warm water na talaga ang aking inom sa tuwing umaga. Natapos na nga kumain ang aking panganay ay siya na nga po yung inuna kong ayusan ng kanyang buhok. At tignan mo naman sobrang hirap suklayin yung buhok niya, nagkabuhol-buhol. Sabi ko nga sa kanya, ingatan niya ang kanyang damit dahil nga po puting-puti na po yan. At pinaalala ko na rin sa kanya na huwag siyang dumidikit-dikit sa mga upuan niya dahil nga po baging pintura lang. O, tignan nyo naman ang aking anak ay pa-smile pa talaga. Tinanong ko nga siya dyan mga kananays kung excited na po ba siyang pumasok. Ang sabi naman po niya, excited na kinakabahan. Pagkatapos ko nga po pala inayusan yung panganay kaya sinusunod ka naman po tong bunso ko. Buti pa tong bunso ko at hindi nagkabuhol-buhol ang kanyang buhok. At hindi na rin ako nahirapan magsuklay sa kanya. Sabi ko rin sa kanya mga kananays ay ingatan din niya ang kanyang damit dahil nga po sobrang hirap maglaban ng puting damit. At sinabihan ko na naman po siya na bilis-bilisan din niyang kumain dahil nga ay tumatanda na rin siya at hindi na siya baby anymore. Napakabagal naman po kasi niyang kumain mga kananays, so lagi kong sinasabihin sa kanya na bilis-bilisan niya rin kumain. At siya na lang lagi yung nahuhuli sa tuwing kumakain kami at may pinupuntahan kami. At nung nakabihis na nga sila mga kananays, sinabi kong picture. Kaso nga lang hindi naman po picture yung napindot ko, video pala. At ayan na mga kananays, ihahatid ko na po pala sila sa paaralan. At tignan nyo naman po yung daanan namin ay madulas kaya dahan-dahan lang po ako sa pagmumotor. At nandito na nga po pala kami sa paaralan. Pagkarating nga namin dito sa paaralan mga kananays ay kunti pa lang yung tao. At tignan mo nga naman tong anak ko ay sobrang excited na. At sinabi ko na naman sa kanila ay may picture sila doon. Tulad nga ng sabi ko ay picture pero video na naman ang aking napindot. So ayan. Todo smile nga po sila. Natatawa na lang talaga ako kasi ang alam nila ay picture. At ito na nga ay ihahatid ko na sila sa kanilang mga classroom. Bago nga ako pumunta dyan sa school mga kananays, hindi na ako naligo dahil saglit lang naman po ako dito. Naalala ko na naman tuloy mga kananays nung ako ay nag-aaral ng elementary ay hindi ako yung hinahatid ng aking nanay talaga. Dahil tulad din dito na malapit din ang aming paaralan. Pero itong mga anak ko ay todo suporta naman po talaga ako ay hinahatid sundo ko nga po sila. Pero suportado rin po ang aking mga magulang nung ako ay nag-aaral kahit hindi niya po ako hinahatid. Dahil nga masipag pa tayo ngayong unang pasukan ng aking mga anak ay hahatid sundo ko nga po sila. At nung nahihatid ko na po pala itong bunso ko ay itong panganay ko na naman po ang aking hahatid sa kanyang classroom. Dahil nga po itong panganay ko ay mahiyain, minsan naman po ay makapal ang kanyang pagmumukha. Ay, joke lang yan mga kananays. At tuwang-tuwa talaga ako habang nagvo-voice over kasi nga naririnig ng aking mga anak. So, binibiro ko lamang po siya mga kananays. Huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi ko about sa kanya. At ayan na nga nakasalubong niya mga kaklase niya. Say hi, say hello. O, diba? Ang mabait. Unang araw ay mabait pa siya. Pero pagkalipas na ng ilang week ay ayan. Hindi mo na siya makikita ganyang nakaupo lang na parang pinukpukan ng bisok. At nung pabalik nga ako sa grade 2 mga kananays ay nakita ako ni ma'am na mabait. At ayan nga, nasali na naman siya sa vlog ko, diba? At konting kwentuhan lang kami ni ma'am. Syempre sa aming dalawa na lang ang aming pinagkwentuhan. At uulitin ko nga mga kananays, lahat po ng teachers or sir dito ay mababait po sila. At andito na nga po pala ako sa grade 2 at tinitignan ko nga po tong anak ko at ayan na nga nakaupo lamang siya. Sa mga oras na to mga kananays ay alas 7 na nga po pala dyan ng umaga. At nagsisittakbuhan na nga po ang mga estudyante dahil nga po 7:15 nga po ay magpa-flag ceremony sila at ito na nga yung anak ko ay tumatakbo. Sabi ko nga sa kanya at wag siyang tumakbo dahil nga po madulas ang semento. Dahil nga po mga bata ay sobrang katigasan ng mga ulo nila. At ito na nga kakanta na po sila ng Bayang Magiliw.
matapos nga po ang kanilang flag ceremony mga kananays ay ito na naman po sila mag-exercise. Buti nga to yung minsan nga kami sardinas lang eh. Oo. Ito na nga, tapos na nga po sila at inaantay ko na lamang po ang aking anak na makapasok sila sa kanilang mga kwarto. Unang pasukan ay good luck sa inyong lahat. At bago na naman matapos ang aking video mga kananay, don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless everyone. Thank you for watching.